po mga kapatid. Welcome kay Ate Cynthia, Ate Vivian, and Leia. Namiss ko kayo. Miss na miss. So, ang verse na isi-share ko po ngayong gabi ay Deuteronomy 28:2. Sabi dito, all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. So, naalala ko lang noong bata pa ako, laging sinasabi ng nanay ko na kung kayo man ay 8 magkakapatid, 10, 15 o ilan man kayo, hindi lahat ng magkakapatid na yun ay mababait, hindi lahat ng yun ay masunurin, hindi lahat ng yun ay nag-aaral, masipag mag-aral. May mga lalabas talaga doon na na hindi na pasaway. Na pasaway. Tapos nagtanong din ako doon sa iba, sabi ko, totoo kaya yung sinasabi ng nanay ko na ang mga anak daw, hindi lahat masunurin. Kung marami mga magkakapatid, di ba, yung unang panahon, maraming mga anak, ang mga nanay natin, tatay, hindi katulad ngayon na isa lang, dalawa. Na hindi lahat ay masunurin. So, dahil mabait ka, dahil masunurin ka, hindi ka pasaway, nag-aaral kang mabuti, so, yung mga hinihiling mo sa iyong magulang, yung mga gusto mo, ibinibigay, di ba? Ibinibigay, madaling ibigay ng iyong magulang kasi, yun nga, masunurin ka, di ba? Mabait, magaling mag-aral, di ba? Pag ang magulang ay di ba? Pag ang mga anak ay masunurin, mataas ang grades yun, di ba? Ganun yung mga magulang na, ay, tas sa Jollibee, tas sa McDo, kasi masunurin kang anak. So, how much more kung sa pagtatights ang usapin sa pagbibigay ng ating kapo. So, mas nandun yung more blessing kasi sabi doon, di ba? You obey the Lord your God. So, kasi sa giving kasi na yung obedient natin on how to obey the Lord our God. So, kaya nga, ano sabi doon sa Malakay 3:10? Lagi natin about sa tithes, laging natin narinig yung verse na Malakay 3:10, sabi doon, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. So, sabi nga ni Lord, test me kung hindi ko bubuksan, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So, sabi pa sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness. So, anong kasunod na? Seek His first. And all these things will be added as well. Will be added to you. So, di ba, ang daming mga verses sa Bible na nagsasabi ng about obedient, about sa obedient, yung pagsunod sa ating Lord. So, hindi dahil, yun nga, hindi dahil sinabi ni Pastora pag nag-favorite, hindi dahil sinabi ni Sis Meds, ni Sis Grace, na hindi dahil sinabi ng ating mga preachers na mag-tithe, kundi sinabi yun ni Lord na doon natin test yung obey tayo, mag-obey. So, di ba sabi yun, obedient. So, yun nga, alitela na lang. Testimony. Dito nga, yung katatapos ko na sa aking sunod na. Hindi kasi nagandahan ako kay Sis Grace. Ang ganda kasi kitang-kita nandito sa palsi. Tapos,
yun, a little testimony lang about dito sa sunod na ano ko, na work. So, may dalawa kasi akong work na tinanggihan, although mas mataas. But, walang day off, sabi ko, ay baboy, lolo, to that. So, tinawagan ako nila doon hanggang sa agency, tumawag sa akin, bakit daw, hindi ko sinasagot. Sabi ko, ayokong tanggapin kasi ayaw niyang magpa-day off. So, kahit nandun pa ako doon sa natapos ko, sabi niya, Emmy, yung pangalan na tinatawag nila sa akin, sabi niya, pupunta kita dyan, susunduin kita dyan, pumunta ka dito kasi para makita mo yung mother ko. Sabi ko, yung pabalik. Sabi niya, don't worry, ihahatid kita. So, sabi ko, teka muna, bago tayo mag-usap, mag-close deal. Itatanong ko muna, may day off ba? Sabi niya, of course. Sabi niya, oo. Ihahatid pa kita, isusunduin pa kita. So, di ba, blessing na yon. Hindi lang basta ang masasabi kasi natin, di ba, yung iba, basta ako, taas ng sweldo. May bagong kotse, may bagong cellphone, blessing. Hindi lang about doon yung blessing, di ba? Na yun nga, ang tinanong ko lang is, kung may day off, agad sinunod. Agad ang isinunod na salita is, hatid sundo pa kita, o di ba? Ang malaking bagay na yun, di ba? Na yung mga gano'n na lalo pa mainit sa kapal ng ating kapaligiran. Di ba? So, summer so, ayun, yung mga yung obedient, maging obedient, yung pagsunod ka, sabi nga, di ba? Seek, hanapin natin ang ating Lord at sumunod sa mga itinuturo niya sa atin dahil hindi lang naman yung mga pera, yung blessing ka sa mga simpleng bagay na gano'n, matatawag na natin yung na blessing. So, salamat po sa Lord at let us pray at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Yes, Lord, we glorify your name, Ama. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila, O God, sa gabing ito, Ama. Salamat po, Panginoon, sa mga blessings na natatanggap po namin sa araw-araw, Panginoon. Patuloy mo nga po, Ama, na pagpalain ang mga kapatid, Ama, ang kamay ng mga kapatid na maghahandog, Ama, ng iyong ikapo sa gabing ito, Ama. Maraming salamat, Panginoon, for all the blessings, Ama. At Panginoon, patuloy, O God, na pinapasalamatan din po namin, Ama, yung mga tao na ginagamit mo, Ama, upang makamit namin ang mga blessings na ito, Ama. Maging, Panginoon, na nagiging blessing din kami, Lord, sa mga tao na sa aming pamilya, Panginoon. Patuloy mo nga rin po, O God, na ang maghahandog ng ikapo sa gabing ito ay pagpalain mo po, Ama, ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon, sapagkat ikaw nga po, Panginoon, ang aming Ama na dapat naming pasalamatan, O God, sa araw-araw ng aming buhay, Ama. Maraming salamat, Panginoon ko. Maraming salamat, Panginoon. We glorify your name. Pinupuri ka namin, Panginoon, dinadakila at patuloy na pinapasalamatan sa araw-araw ng aming buhay, Ama. Maraming salamat po, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.